Ito ang boses ng hating gabi. Mga kwentong maririnig lamang kapag tahimik na ang gabi. May mga bahay na kahit maliwanag ang umaga, parang may itinatagong dilim. At sa bahay na iyon, isang bulong ang unang gumising kay Lia. Ma, gising ka na ba? Anak, hindi pa nga ako nakakatulog Sanay na si Lia sa mga sagot na iyon. Sanay na rin siya sa pagod sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ka na naman nakatulog, ma. Bakit na naman ba? Paano ba akong makakatulog? May naglalakad sa labas kagabi. Ano ka ba naman, ma? Ulan lang yun. Paanong magiging ulan? Tinatawag ang pangalan mo. Pagsapit ng gabi, mas lumalakas ang loob ng katahimikan. At doon nagsisimula ang mga tanong na ayaw sagutin ng dilim. Ma, walang sagot pero may tumating. Huwag kang lalabas. Sino ka? Hindi siya sigaw, hindi rin siya yabag. Isa lamang itong tinig na parang matagal mo nang kilala. Ako ang boses na matagal mo nang naririnig. Bakit parang kilala kita? Dahil minsan na akong naging panaginip mo. At minsan ang mga panaginip ay ayaw na magising. Ano ka ba? Isang lihim na hindi dapat minahal. Sa umaga bumabalik ang mundo sa normal, pero ang takot hindi marunong matulog. Anak, may kausap ka yata kagabi. Ma, paano mo po naman nalaman? Dahil naririnig ko ang pangalan. Elias? Sa isang iglap na wala ang kulay sa mukha ng ina. Anak, huwag na huwag mo nang uulitin ang pangalang iyan. Bakit naman ho, ma? Dahil yan ang pangalang nilagay ko sa lapida 20 taon na nakakaraan. May mga pangalan na hindi mo dapat binibigkas dahil kapag tinawag mo sila, sumasagot sila. Hindi ako buhay, Lia. Hindi ka buhay, pero nararamdaman kita. At minsan ang pag-ibig, hindi humihingi ng pahintulot kahit na sa kamatayan. Mahal kita kahit mali. May mga gabi na hindi ka pinatutulog ng takot, kundi ng pagnanasa mong malaman ang katotohanan. At sa gabing iyon, hindi na pinilit ni Lia ang sarili niyang matulog. Elias, nandiyan ka pa ba? Hindi naman ako umaalis. Bakit parang mas malinaw ka na ngayon? Dahil mas handa ka na ngayong makinig. Hindi lahat ng multo ay naghahanap ng ganti. May ilan na naghahanap lamang ng makakaalala sa kanila. Elias, sabihin mo nga sa akin kung sino ka ba bago ka maging ganito. Ako ang unang lalaking minahal ng nanay mo. Ano? Bata pa siya noon at takot pa sa mundo. At sa mga panahong iyon, ang pag-ibig ay hindi pa marunong mag-ingat. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil ako ang dahilan kung bakit siya natutong matakot. Bakit? Paano ka namatay? May mga tanong na kapag sinagot, may kapalit. Hindi aksidente ang lahat ng sinasabing aksidente. May kinalaman ba si Mama?
Hindi siya ang pumatay sa akin pero alam niya kung sino. Kapag ang multo ay nagsimula ng magbigay ng babala, ibig sabihin, hindi na siya ligtas. Lia, huwag kang lalapit sa balon sa likod ng bahay Bakit? dahil doon ako huling huminga. Ngunit ang takot ay laging natatalo ng pag-ibig at ang pag-ibig madalas katangahan. Malapit na ako sa balon. Eto na. Isang tingin lang. Sisilipin ko lang. Lia, anak, lumayo ka dyan sa balon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lia ang takot na hindi itinago ng kanyang ina. Akala ko'y tapos na iyon. Ma, sino ba talaga si Elias sa'yo? Tahimik ang mundo habang binabasag ng katotohanan ng isang ina. Siya ang lalaking minahal ko at iniwan kong mamatay. Elias! Totoo ba? Oo, Lia, totoo. At sa pag-amin na iyon, may gumising na mas matandang kasamaan. Kapag nalaman mo ang buong katotohanan, kailangan mo akong pakawalan. Ayoko, Elias. Wag. Ayoko. Kung hindi ikaw ang mananatili dito, ayokong mangyari yun. Nang gabing iyon, hindi lang si Elias ang bumulong. May isa pang tinig na mas mababa, mas galit. Hindi ka pa tapos, Lia. Elias, sino yon? Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sumagot ang multo. May oras sa gabi na kahit ang mga multo natatakot. Iyon ang sandaling bago magbukang liwayway. Kapag ang mga lihim ay naghahanap ng bagong katawang kakapitan. Elias? Elias? Bakit hindi ka sumasagot? At sa unang pagkakataon, iniwan siyang mag-isa ng dilim. Hindi siya ang dapat mong kausapin. Sino ka? Ang tinig na iyon ay parang hangin sa loob ng hukay, malamig, mabigat, at may galit. Ako. Ako ang nauna sa kanya. Ano bang gusto mo talaga? Ang ipinangako na hindi tinupad ng iyong ina. May mga sumpang hindi nawawala, bagkus ay ipinapasa lamang. At ano naman ang kapalit? Ikaw. Lia, huwag! Bumalik ang multo pero ngayon, ramdam ang pagkatakot niya. Elias, sino ba siya? Siya ang bantay ng balon. Ang unang inialay. At dito na nabunyag ang katotohanan. Hindi si Elias ang simula ng sumpa. Sa bawat pag-ibig sa bahay na ito, may kailangang mawala. Kaya ka namatay? Nagmahal lang ako. Lia, anak, hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na hanggang sa'yo aabot pa itong sumpang ito. Maalam mo, pero mas pinili mong manahimik. At ang katahimikan ay uri ng kasalanan. Kung may kailangang mamatay, ako na. Pero huli ka na. Umalingaw-ngaw ang paligid na parang humihinga ang lupa. Lia, makinig ka sa akin.
Hindi kita maliligtas kung mananatili ka. Kung mawawala ka, mas gugustuhin ko pang sumama. May mga pag-ibig na nagliligtas at may mga pag-ibig na humihila pababa. Kapag pinili mo ako, ikaw ang kukunin niya. At kapag pinili ko ang sarili ko, Ako ang tuluyang mawawala. sa harap ng balon, doon kung saan nagsimula ang lahat. Pumili ka na, Aliyah. Elias, mahal kita. At sa salitang iyon, gumalaw na ang sumpa. Paumanhin. Elias, may mga paalam na hindi naririnig dahil nilulunod sila ng dilim. May mga sandaling hindi mo alam kung ikaw ba'y gising o isa ka na ring alaala. Sa pagitan ng dilim at katahimikan, doon namulat si Lia. Asan ako? Walang langit, walang lupa, tanging mga bulong na parang dasal na hindi sinasagot. Tinupad mo ang sumpa. Ha? Pero hindi ako pumili. Ang hindi pagpili ay pagpili na rin. Ngayon ang balon ay hindi nahukay. Isa na itong bibig, handang lumunok ng bagong pangalan. Lia, Ngunit ngayon, ang tinig ni Elias ay parang hangin na lang. Elias, buhay ka ba? hindi na. Pero ikaw, pwede pa. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, kaya ako ginagawa to. Hindi lahat ng pag-ibig ay humihingi ng kapalit. Pero ang sumpa, laging meron. Kailangan ng balon ng isang pangalan. At ngayon, sa akin na lang ulit. Elias, tama na. Narinig ni Lia ang sinabi ng kanyang ina. Ang tinig ng isang inang matagal nang humihingi ng tawad. Kung may natitira pang awa, ako na lang. Huli na, Rosa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lia ang hindi sinasabi ng multo. Kapag bumalik ka sa balon, makakawala ako. Oo, Lia. At ikaw, paano ka, Elias? Makakalimutan na. May mga paalam na hindi sigaw. Isa lamang silang hinga. Elias, salamat sa pagmamahal. Salamat, Lia, sa pag-alala. At sa salitang iyon, tuluyan ng lumubog ang tinig. Sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ganyan talaga ang mundo. Hindi ito humihinto para lang sa mga nawala. Anak, naririnig mo ba yon? Ang ano ma? Tahimik na. Lumipas ang mga araw, buwan, taon. Elias? Minsang bulong ni Lia. Wala nang sumasagot. O baka natuto na lang siyang hindi makinig. May mga pag-ibig na hindi isinulat para magtagal. May mga pangalang mas ligtas kalimutan. At kung minsan, kapag tahimik ng gabi at parang may bumubulong sa iyong tainga, huwag kang sasagot. Dahil baka ikaw na ang susunod na kwento.
Sundan sa susunod na kabanata ng Boses ng Hating Gabi.